kana imong kwaon. So mahitabo is half gid siya ani imong floor. Half lang siya ana. So mahitabo kani siya nga sukod. So, kung 4 ni, so 2 meters ka diri. Abot ko diri pikas is na kay 1.5 meters. Kada tapos yung pasulod ning join. So ingana karon naa ka ana nga mga sukod. So kung magkuha ta sa column man to no, mo nitong formula sa column. So area sa column naman tayo area sa column 3. Sa inyo ha is naman mo initial na size sa inyong column. So mo sa inyo gamiton. So like dere natin sample nga 0.3 by 0.3. Sample lang na siya. So mahitabo na kay column karon nga area man 0.3 by 0.3. Over 2 man siya dere. Times L1. So L1 is there is atong sample nga illustration. Itong L1 is kani L1. Then ma-open ni siya kani ang L1. Sorry. 3 meters. Then diri pod na si L2 nimo. Si L1 ug si L2. Wala na lahos. Kaya pilit ng kon laptop. So morning L1 then morning L2. Si L2 nimo karon is 4 meters, si L1 is 3 meters. Napilit mo siya. Gusto nang erase. So, ingana. So, sa L1 nimo is 3 meters. So, butang nato diri si L1 is 3 meters. Nakay 3. Then, unit weight sa concrete. So, gamiton lang nato ang standard which is ang 23.544. 0.544. Kung na itong unit weight sa concrete ha. Unit weight sa concrete. $23.544 kilonewton per cubic meter. Yan dyan. Troho na ito ni. Siya ma-erase yun. Pilit. Ayun. Ma-erase ko siya. Dali. Kasi erase na ito. Trohon. Tumutangan gito unit para mas kuhan. Mas masagtan.
Sa area, so nakay 0.3 meters by 0.3 meters times 3 meters times unit weight is 23.544 kilonewton per cubic meter. Then, number of pieces dayon. So, pila man siya kabuok. So, there is atong sample is 1 kabok. 9 kabok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, natay 9 ka column. So, ito na multiplyan sa 9. Ano siya? Plus dayon ka. Same formula lang gyapon. No, same formula lang gyapon. Ang kalahian lang is ang kaning length ninyo. So since ang first nato is kani pamanderi, sa sunod is deri. So sa pagkuha sa weight sa column is kani man half ana half kudari. So diri na punta sa ikaduha, so sa L2 nato. So manang same naman ang size sa column, so 0.3 by 0.3. So unit. Nakay 0.3 meters by 0.3 meters times 3 meters ay 4 L2 naman ta, so 4 meters na siya. So 4 meters siya. Same lang gyapon nga unit weight sa concrete. Times pila kabok 9 lang gyapon. Ano siya? So karon sa unit nato kilonewton per cubic meter man eh. So mawala ang isa ka meter, 2, 3. So mawala ang cubic meter. So mabili na ni is naka kilonewton na lang siya. Kani siya naka same lang gyapon. So naka kilonewton siya. Ang answer is naka kilonewton dapat siya. So actually lockable play answer. Wala sa bang pal. I-solve daw ninyo pila ba answer ana. Ko sa calculate padali. .75. So, kilonewton. So, na siyang answer. Same mong nakuha. Nakay 66.75 kilonewton. So, muna siya for column. Column pa lang na siya. So, next ni mo karon is for beam. No? Sa beam pod,
lahi po diyang concept. For beam is area sa beam times total length sa imong beam, then multiply nimo sa unit weight sa concrete. So diri sa ato area sa imong beam is 0.3 by 0.45 man. M4. Ay, dili. No. M3 ni siya. M3. Kay half man. Half sa taas, then half sa ubos. Kay kung M4 siya is, kuhan na siya, kanilang katunga. Katunga from the top. So, M3 din ni siya. Atong ginasolve is M3. Oo. Kung M4 siya, kanidayo. Katunga lang. Kanilang siya nga portion. Kung sa column. Kanina din siya, kung M4. So, M3 ni siya. Then, atong ginasolve is M3. Siya M4. So, column M3 din siya. So, yun. So, for beam, for beam is, nakay initial size nga 0.3 by 450 by 0.45. So, nakay 0.3 meters by 0.45 meters siya. Then, total length sa imong beam. So, pila man ni karon total length sa imong beam. So, ang size sa atong sample na plan is 4 meters ni dari. Kani kung makita niyo 4 meters. 4 meters po ni, there is 3 meters, then 3 meters. So, naa kay tulo ka 8 meters, then naapod kay tulo ka 6 meters. So naakakaroy 42 meters tanan nga length sa imong beam. So na kay 42 meters. Multiplyan gyapon nimo siya sa unit weight sa concrete, which is 23.544 kilonewton per cubic meter. So, pila may answer, ani? $133.49. So, nakuha sa tanan 133.49. So, kilonewton gyapon ang unit ani kay mawala man ning cubic meter. Naka kilonewton gyapon ka. So, next, sumunod ta sa column and beam. So, next is ang sa slab. No, first slab, maraming siya ang formula sa atong slab. Net area, then times thickness, then unit weight sa concrete. No? Net area is kani. Kanyang tanawon, kung halimbawa mo na inyong column and beam layout, slab layout. So, kani siya nga since dari is open man yun ni kay naman ni stairs nga portion dari. So, open ni. So, mahitabo, kani ra nga area. Kani dari, kani, o kani. So, muna imong slab. So, pila man tanan. So, kung imo ning kwaon, 8 by 6 man ni. 8 by 6 minus 8 by 6 meters man ni. Minusan lang nimo og 4 by 3. 4 by 3. So, ang area ani karon is nakay 36. No, nakay 36. 36 square meter nga area sa imong slab.
So balik ta dito. So for slab na kay 36 square meter. So multiplyan nimong thickness, so pila may thickness sa atong slab karon, diri is giatagan tag 0.15 nga thickness. So balikon na ko pagkuha sa area sa inyong slab is kani. Like ang tibuok floor area, gi-minusan lang din aning opening, inay open na part. So nakay 36 square meter times thickness dayon, which is 0.15 meters, no, times unit weight sa concrete nato, which is 23.544 kilonewton per cubic meter. So pila man ni m squared pila 27.14. Okay, so nakay 27.14 karon nga kilonewton, which is mo na siya imong weight sa imong kuan, sa imong slab. Ay pila to? 27, 127. 127, no? Mga tabunan ng good actually. Tanaw tarong. So 127. Check sa na po. Ah, 127 na yun. Tabunan ng good siya. Sige. 127.14 kilonewton. Next nato is for walls. So sa atong wall, atong gibahin natay exterior wall then interior wall. So for exterior wall, so net area. So nganong net area man eh. Since kung sa inyong wall manggod naman tay opening sa windows, door, so i-minus lang to ninyo. So depende na siya dayon sa inyo ha. Kung pila ang inyong kuan, pilay mabilin nga net area. So dere i-assume lang sa nato nga wala tay windows, ato lang i-hole lang. So sa exterior, kamo na ibala sa inyong plano, like minus man mo kung naay opening. So dere is sa atong exterior is naakay ang sukod is 6 meters by 8 man dire. So perimeter is 6, 12, 20. So nakay area day siya, area. So plus height pa day siya. So dire is nakay 3 by, so dire nga wall ha, kani beam man ni siya. So mag-assume ta nga kung wall ni siya dire. So ang wall nimo diya is ani 3 meters siya dire, no, then kuan man ta unsay tawag ana, frame kuan man ta, frame ay story sa M3 man ta dire ta sa third floor. So iyang wall karon is kani, so naatay 3 meters gyapon. So bali 3 meters of 3 meters ni siya. Niyang i-carry. So for kana siya nga wall is 0.15 over 2. So ang thickness niya karon is ang thickness niya is for wall day, same siya concept sa imong column. Ano day siya? Dili sakto na 3 meters by 3 meters. So kung ano mo na siya
So na kay area karon nga 9 dari. There is 9 gyapon. So 9 square meter. So there is 4 by 3. So naakay diha sa pikas is 4 by 3 no. So naakay 4 meters ni 3 meters ni. So naakay 12. So upat ni ka 12 so i-times 4 na lang nato. Then naakay pila ni ka upat gyapon ka 4. So pila man ni 9 times 4 okay 36 dari. Then 12 times 4 nakay 48. 48. So pila may total 48 times I plus 36. So nakay 84. 84 square meter. Sa exterior lang siya. Exterior ni mo. Tanan. So, direta sa wall. So, for exterior, is naakay okay. Sinsya, sayop. Ang concept di ay is same siya sa column na to. Kung sa wall is kani gyapon di kani siya. Kani nga part. So taas ug ubos gyapon siya. So ang mahitabo like dari, ang total height sa imong wall karon kinahanglan gini sa exterior no. So total height ani karon is 1.5 o 2 meters, so 3.5 ang height niya. So 3.5 din siya tanan. So 3.5 di ay ni so ning erison. Same concept siya sa atong wall na half sa taas, half sa ubos. Ana siya ang concept di ay. So 3 times 3.5 is 10.5. So 10.5 di ay ni siya. No, 10.5 ni kani siya is 4 times 3.5. So nakay 14 dari. So ato ni siyang addition. So 10.5 times 4 nakay 42 dari per meter. Then dari is 14 times 4 nakay 56. Is 56 square meter. So total din mo is nakay 98 square meter. So wall is naakay 98 square meter. 98 square meter. 98 square meter times thickness dayon nakay thickness na 0.15 atong thickness square meters times unit weight sa concrete. For walls is ang atong unit weight sa concrete sa wall lang is 121.22. So kilonewton per cubic meter gyapon siya. So 21.22 kilonewton per cubic meter.
So, ingani siya. So, kani, dili na ta mag-divide 2. Kay kani siya nga formula, ay haraman ni siya kung like, ang mahitabo mong god dapat is, gibuo na to siya. Buo. Buo ni, kana siya, tanan exterior, plus, maning divide 2 dahil ni mo siya, plus another na pod ni. So, sa ato, gi-isa naman na to ang sa kuan taas o ubos, gi-half na nato. So kanina siya, diretso na ni siya. Kani gamiton lang ninyo kung tibuok wall sa taas, imong gamiton. Like kani nga height imong gamiton 3 meters. 3 meters. So man mo divide 2 ka kay para half lang dayon ani. Then mo add pod ka plus another na pod ka dayon tibuok floor aning sa ubos. Divide 2. So, mana siyang half. So, kung sa tuwa, gidiretso na nato, half diya sa taas o half diya sa ubos. Since ato man siyang gikuan, ato mang gi-consider nga wala kay opening anino. So, net area lang ni siya sa exterior. So, di nata mo kuan. Di nata mo divide sa 2. Kay taas o ubos naman ni siya nga kuan. Nga weight. So, answer ani is 98 times 0.15 times 21.22. So, nakay kuan karon 311. No, like nakay 311.93 kilonewton. So, kilonewton gyapon siya kay mawala si square then kani isa ka meter, mawala diri sa cubic meter na to. So, for interior wall, so, kanilang kung sa interior wall is dili naman guni siya magpariha kay wala man ta kabalo kung nagbutang baka og wall dara sa taas ng portion. Like, kung sa imong floor plan sa upper floor is nakay wall dari, niya pag abot day sa ubos is wala siya wall dadto. So mo na siyang pag-abot sa interior, kani gid atong gamiton. Kani nga formula o kaning na i-divide sa 2. Kay halimbawa sa atong 4th floor karon sa interior is naaning upat. To complete ning upat. So ato ni siyang kuhaon karon ang upat. So, ang size, ang upper floor is 3 meters lang man ang height. So, itong i-draw dariya. So, kung sa upper floor pa niya, sa 4th floor. So, 3 meters ang height. Then, kay kanisa una, nakay 3 meters gyapon na niya length. So, 3 meters. Paana siya. So, mahitabo. Ay, dito sa ubos sa beam man dito sa wall. Naakay 3 meters o 3 meters. So, naakay kuan diri karon 3 meters by 3 meters. Na kay 9 square meter. So kanilang na siya nga wall, kani 9. So pila man ni kabuok sa 2. Sa 2 siya kabuok. 2 kabuok. Dayon, another is naakay isa ka wall, dali na lang. Nga 4 meters ni 3 meters ni. So, nakay 4 by 3. So, 12. 2 po din siya kabuok. So, 4th floor pa lang ni. So, kung ato ni siyang i-total, nakay 24 o 18. So, sa upper floor is nakay 42. So, pwede na ito ibutang diri. Nakay net area nga sa interior ni mo karon nga 42 square meter times 0.15 times
21.22 kilonewton per cubic meter siya. Over 2 kay half naman atong kinahanglan ana. Plus, mo plus na rin ka. Dire na rin ka. Sa isa na pod ka wall which is katong dire na kaninang sa ubos nga part. Kani ang height is kaninang kuan 4 meters. So dire na nga height. Kanina siya nga interior mo siya. So kanina siya nga wall. Kanina. So kung atong drawingon dire na lang. Kung ano siya. Dire na sa taas. So naakay minimum wall, nakay 4 meters ang height, 3 meters. So naakay 3 by 4 is 12. Then duha pod to ka buok. Then ang isa nimo is 4 by 4. 4 meters ang length, 4 meters ang height. So naakay 4 by 4 ay 16 times 2 gyapon ni siya. So i-add ni mo ning duha no nakay 24 plus 32 naakay 56 square meter. So kung nakay 56 mo din na siya diri plus 56 square meter times 0.15 ang thickness gyapon, then 21.22 kilonewton per cubic meter over 2 gyapon siya. So pila man ni siya? May napinag-join. Pila may answer? Yung 42 square meter times 0.15 times 21.22 over 2 plus 56 square meters times 0.15 times 21.22 over 2. $155.967. Sige, so nakay 155.967 kilonewton. So mo ni siya ang sa imong interior, mo ni siya ang sa imong exterior. So next is ang sa stairs. So for sa stairs, ang atong pagkuha sa weight sa stairs is ingani. So natay illustration dere like kung mo lugar ning sa stairs ninyo. So mahitabo kung diri sa atong structure. So sa per floor ninyo nagi dapat siya
stairs, no? Nagid dapat siya weight sa stairs. Dapat ma-appeal gid siya ninyo weight sa stairs. So same lang gyapon ang concept. Like kung magkuha ta sa stairs, same lang sa column ug sa wall nga kanilang gyapon half katunga ana, weight katunga ana nga stairs, then katunga pod aning sa bus. So same lang gyapon siya nga concept. Tag half lang siya ana. So pabor siya kung ang imong height is sa imong floor to ceiling is same lang kay dili kay siya kutino, kay same lang man siya. Pero kung what if ingana lahi-lahi siya, so ang mahitabo ingani like kung ano imong stairs, no, then kani siya is ang atong L1/2. So meaning kuan siya 1.5 meters. Okay, 3 meters man to atong L1. So 1.5 meters ni siya kani nga portion. So 1.5 meters. Yeah. So kani siya, depende man ni siya kung pilay pitch, pila ka degree ang kuan sa inyong hagdan. Kamo nay magkuhaan na para makuha ni ninyo kung pila ning sukod kani nga part, pila ni. So depende na siya sa inyo ha. Kay wala kong kabalog pila ni ka degree ang inyong hagdan. So sa pag-solve dayon sa stairs ingani thread times riser over 2. Anong thread times riser over 2? Since kaniman siya, manimong riser, manimong thread, madeni. So triangle siya. So mana siya nga area na siya sa triangle. Thread times riser over 2 times wala din nabutang diri. Times number of steps dayon. So siya na-appeal. Malimitan. Number of steps. So kung pila ni siya kabuok ang matunong sa kaning span. Like ano yung 1, 2, 3, 4, 5. So na kay 5, 6. 6 kabuok. So kung nakaana, so thread nimo times riser times kuan kabuok, like 6 lugar siya kabuok over 2. So muna siya isa plus L3 dayon nimo kani is for the slab na dayon, slab sa inyong hagdan. So kung mo ninyong hagdan, so mo ni siya ang slab. No, so kani siya nga portion. So kung like naana mo ay given ani nga angle, kamo may nakabulok pilay angle sa inyong hagdan, so makuha ni ninyong sukod aning L3. So kuan lang dayon, L3 kana siya times thickness. So kung pila po yung thickness sa slab sa inyong hagdan, so mo lang na siya L3 times thickness plus dire na po dayon sa inyong landing. Like kung mo ni siya inyong landing. So, pan lang. Pilay length sa inyong landing times thickness lang dayon. Landing times thickness. Kani dayon siya, pag matotal ni nimo, multiplyan lang dayon nimo siya sa width sa imong hagdan. Wala kang takabalo pila ang width sa imong hagdan. So after ana, siyempre imong makuha ani nga answer is nakakuan cubic meter, no? Naka cubic meter man gyud ni. Kay kani is area times width dayon, so volume na siya. So cubic meter imong makuha. Kana day mong volume.
multiplyan lang po dahil na siya nimo sa concrete unit weight sa atong concrete. Unit weight sa atong concrete, so si 23.544 lang gyapon. So kilonewton per cubic meter. Pag multiply nimo ana sa wala sa cubic meter, so naka kilonewton lang gid gyapon na siya. Ang imong answer. So naka kilonewton. So kani siya sa L1 lang ni siya. So mag-add pa ka ani og katong sa ubos na pod nga part, no, sa 4 meters like there is atong sample dito na pud sa ubos nga part. So napakay L sub 2 over 2 gyapon nga i-add nimo ani. So same lang gyapon ang concept, makakuha ka o volume, multiplyan nimo sa unit weight sa concrete. So madugangan bali volume sa L1 nimo dili siya volume. Weight na siya kay nag-multiply naman ta. So mahitabo is weight na siya sa imong L1 plus weight sa imong L2. Ito naka-half na L1 L2. So mo ni siyang answer diri. So after ana makakuha na ka sa stairs. So na kay stairs, walls, slab, beam and column. So after ana, para makuha nimo ang total weight for third floor. Third ni. So yun ni siya. Third floor. I-add lang dahil nimo. Add nimo ni first derita sa column, so nakay 66.75 plus naadain kay 133.49 plus so slab nimo is kaniman ang slab 127.14 plus sa wall nimo is 2 na kay 311.93 plus 155.967 and last is ang sa stairs. So i-assume lang nato na siya kuan pila man like na ay kuan 100 o 150. Assume lang taha nga natin 100 o 150 di kilonewton. So na kay 250 karon plus 250. So, ang total dayon nga imong weight for third floor is kuan 1,045.277 kilonewton. So, moday ni mo ay kuan ano. So, moday ni siya ang imong 1,045 kilonewton. Moday na imong weight sa imong kuan sa imong floor. 1,045.277 kilonewton. So, dari dayon sa imong illustration, sa imong structure. So, dari na dayon to. Like, muna imong structure. 1, 2, 3. So, dari na si 1,045.277 kilonewton. So, muna. Pagkuha pa lang na siya sa kuan, seismic weight nimo sa third floor pa lang nato na. After ana,
So na naman kay weight sa every floor na dayon. Dali na dayon. Like isolve na dayon ninyo ang kuan. Solve na ninyo fx, vx, mx, rigidity dayon, then total force coefficient dayon. No? Kani dayon siya ng mga value. Muna din siya inyong gamiton sa inyong graph. Yan siya yung gamiton for graphs. So, after ana, so muna dayon, sa graphs na dayon ta, so diri na, magkuha na mo sa envelope na dayon. So, using ang graphs dayon nato. So, sa graphs, naman tayo beam frames, no? So, naapod tayo 9 ka load combinations. So, kanang 9 ka load combinations, so muna itong i-discuss during the orientation, no? Natay 9 ka load combinations adto. So, kwaon dayon ninyo sa mga combinations na dayon. Kanina din yung kwaon. Moment diagram o ang shear diagram. Ini importante nga makuha ninyo, moment and shear diagram. So makuha na ninyo ang mga values sa sa graphs. After ana, so inyong makuha is a moment and shear diagram naman. Then sa inyong moment, so sa moment diagram, no, wala mang good na ikuan ang sa tawag ana. Walay values ang mga kuan ana. Mid-span. So muna dahil na siyang kinanglan ninyo siya manumanuhon, like maghimo mog table, another table. So kani siya di na siya ninyo makuha sa graphs. Kani siya is inyo na siyang buhaton nga table, no, para sa inyong envelope. So nakay load combination 1 to 9 man ni siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So inya din i-plot, ibutang ninyo ng value. So makita ninyo dito sa moment diagram ninyo, like sa mid ang positive is kana 20 na, then sa negative is wala. Sa left is morning value, left nga positive, sa left nga negative kanyang value, sa right so on and so forth. So inyo na siyang i-complete nga table. After after ninyo na ma-complete ang table, so inyo dayon siyang i-plot. I-plot din ninyo siya. Like mahitabo mong god. Yan ni. Like mga lugar ninyong kuan. Ana lugar. Like sa first load combination nimo gamit tong table, yang itsura is nag-ingana. Load combination 1 nimo. So load combination 2 nimo probably nag-ingana. Wala man ta kabalo. Load combination 3 ingana. Load combination 4 nimo probably nag-ingana. Combination 5 is ingana. So nagsapaw-sapaw na siya pag i-plot nimo 5, 6, 7, 8, then so 9 ana. So wala ta kabalo, no. So kung yan na yung itsura. So after din ana na plot na lugar nimo tanan load combinations nimo, load combinations 1 to 9 na, gi-plot na nimo 1 to 9.
So ang itsura din sa imong kuan ani, sa imong envelope, no? Ang itsura sa imong envelope. So kanira nga portion, no? Alayan na tong color. Ang itsura sa imong envelope ani, kani nga part, kani nag-ana din siya kanira. Kana and there is nag-ana siya diya. Kuha mo na siyang drawing ng diri, pero nag-ana na din siya. Kana dan pila din ang value ani, positive mo ni dari, positive dari, then negative. Sana. So muna siya dahil ang imong itsura sa imong envelope. So sa share pod dahil nimo, same lang gyapon nilang concept. Like i-plot gyapon nimo siya. So share probably na 1, 2, or 3, 4, basta ana lang gyapon na siya. So pag draw dahil nimo ana, pani lang gyapon sa imong envelope dayon. Kanilang kana lang dahil. So pag abot dari sa inyong envelope sa share, so ang nahitabo is yung ana din yung itsura, like nag-ana kaya na siya diya. And there is nag-subobos. So positive ni dari, positive, negative dari, negative. So inana sa envelope ninyo, sa pagkuha sa envelope. So sa kinahanglan maghimo mo kani nga table. Kinahanglan gid mo maghimo. Kaya dili man ninyo makuha dito sa kuan. Dili ninyo makuha ang kani nga kuan nga envelope dito sa graphs. So kinahanglan niyo siya i-plot gyud. Plot ninyo sa CAD. So CAD dali naman pag plot ninyo trim lang dayon, so ang nabilin mo na dayon na. Kaya sa sa una is kuan man gid siya mano-mano. Wala ning grasp. So simple medyo kuan no po mas medyo kuan to sa mga sa una. Medyo kanang mas masabtan gid nimo ang concept ba. Kay mano-mano man gid nimo siya. Ipang drawing nimo siya sa CAD ana. Wala man kay saligan nga kuan nga kaning application kaning grasp, wala pa ni sa mga ngatan. So dali ra pag drawing namo sa envelope kay like gidraw naman namo ni daan ning mga kuan kaning sa every load combinations. So pag envelope namo, so amo lang gisapaw then trim. So dali ra. So sa inyo ha, mo gyapon yung buhaton. I-draw ninyo ang i-draw ninyo ning every load combinations, ang moment and shear diagram niya. Then kuhaan ninyo yung envelope. So ana. So after dayon ana, makakuha na mo og kanang envelope no. So naana tay mga moment. Example dari mo lugar ni inyong nakuha nga kuan. Ni nakuha nga envelope sa moment diagram ninyo. Mana day ni pag mag-design na dayon ta sa atong beam. So nga niya mahitabo. Pag-design sa beam, since given ani is mga moment man no. So moment siya. So sa beam nato,
pagkuha sa main reinforcement, kung positive siya, positive atong moment, like mo na ni siya ang atong sa envelope na nakuha na moment diagram. So sa kana na frame or sa kana siya na beam, una siya iyang itsura, so na kay moment dali lugar nga positive. So kung positive siya, positive moment, so si compression nato is naa sa taas. So si tension nato is nasa ubos. Ano siya? Ano siya pag mga positive? Si tension naa sa ubos, si compression nasa taas. So pwede na mong refer sa inyong RC1 last time para sa beam design. So, ang importante naman is makakuha mo sa values ani moment para makadesign mo sa inyong beam. For shear pod, ang sa shear nato is for stirrups man si shear. Kung si moment is for main reinforcement, si shear is for stirrups. So like kani lugar, there is a negative is si compression is nasa ubos, si tension is nasa taas. No? Dari. Sample. Pag-solve ninyo ni left nga positive. So kani left nga positive. So si tension is nasa taas. Ay sa ubos, sa ubos si tension. So siya ang atong or like kung nipasay siya sa singly reinforcement siya na. So pwede niyo basehan yung RC1. So ni-okay siya sa singly reinforcement. Ano din siya? Since na ang tension sa ubos, so like pag solve nimo morning nagawas nga number of bars, upat ka 16 mm. So upat ka 16 mm. So for singly reinforcement kay kung asa tong sa compression na part is dito raman ang butangan nimo kaning bars dayon, like mabutang kag duha. Kay ang main bars nga imong ma-solve is ito man gini siya sa tension part. So mani na kay upat. So magbutang rin kag duha diya for sa singly nga singly reinforcement nga pamaagi. So na kay duha sa compression nga part. So pag abot na po diri sa left nga negative, so diri na. So si compression nimo is nasa ubos. Morning na duha diri, na duha. Then, imong na-solve lugar is tulo ka 16 mm. So, imo dahil na siya i-add. Mo dahil ning mahitabo is mo dahil ning tsura sa imong beam. Dili meaning nga i-add is ganito, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 lugar, dili. So, kung unsay maximum sa taas is tulo. So, muna kay tulo. Dire, pag abot sa ubos, ang maximum is upat. Kay duwa raman dire. So, maning na kay upat. Mahitabo, sa design sa imong beam, na kay tulo o upat. So, inga na siya. Sa left lang na siya, dire. Pag abot na pod lugar sa mid-span. Like, sa mid-span is wala man kay negative, so dire sa positive. So si compression is nasa taas, si tension is nasa ubos. So pag solve nimo ang nag-appear is tulo ka 16 mm. Na kay 1, 2, 3. So singly reinforcement, so kinangkanay duha diya. So mo na dahil na siya. Wala man kay sa ubos, so wala na kay compare, wala na kay i-add. So mo dahil nimong design sa mid-span. Nasa mid-span. Pag abot sa right na pod nga right side is positive man dari 10, then negative si 20. So positive si tension nimo nasa ubos,
Sa negative, si tension nasa taas. So mo ni, nasa ubos, si tension nimo pag solve nimo na tulo ka 16 mm, diri is upat na po. So i-add nimo maning upat dari dayon tulo sa ilalom. So ingana siya. So sa moment na siya ha, moment na nagtong kinahanglan para sa main reinforcement. Kung stirrups na po din yung isolve, stirrups sa atong beam, so sa shear na po din yung basihan sa inyong envelope, no? So ingana siya, yan na iyang process. So kung dili siya mo singly, so doble inyong magawas lugar, doble reinforced beam. So tanawa lang ninyo yung RC1. So may process adto. Inyo naman na-discuss naman na previously sa inyong RC1. So modern ni siya, modern ito itong activity dayan for this Christmas break, no? Ito activity is kani makuha ni ninyo sa grasp kaning moment diagram nga load combinations. Ito kung gingan ganiha moment and shear, makuha po mo dead load sa grasp, live load and seismic. So man ninyo makuha sa grasp. Ang envelope dayon, which is katong inyo dayon siyang i-actual og input, like makuha mo maghimo mo table. So kani duha ka transverse, interior o exterior. Isa ka interior, isa ka exterior sa transverse. Then sa longitudinal, isa ka interior, isa ka exterior na pod. And last is ang design sa beam after niya. So mo na siya atong activity. Pero dili ko mag-expect na mahuman gini ninyo kanitanan. Kay taas mo na siya nga process. No, di ko mag-expect na mahuman din na siya ninyo. Ang ako lang is makita na ako nga nagtrabaho mo sa inyong PIT. So, any question di before ko padayon sa akong istorya. So, na may questions. Kung walay questions, magpadayon ko ha. Mama ninyo activity this Christmas break. So, ang mahitabo, since ang atong quiz is isa pa lang man, no? Isa, napagani wala naka-take og quiz. So, probably katong wala naka-take og quiz. So, pagbalik na gyud sa klase, sa January na mo maka-take sa inyong special quiz. Kaya gitong nanong tag ulan gahapon. So, next year na lang. So, sa about din sa inyong activity, mo ni siya inyong kinahanglan nga output. Mo ni akong need nga output ninyo. So, mahitabo. Since wala man tay quiz uban, maglisod naman tag quiz. Atong buhaton is ang inyong output. Yung output this Christmas break mo akong i-quiz sa inyo. Mo akong ihimuong quiz. Like sa karon nga break, ngayo ko og duha ka output. Duha ka output ninyo. Siguro first is ang deadline is Christmas. Pero pwede mo submit before Christmas. Dili necessary nga sa Christmas wag yun mo mag-submit. Ang kuha na siya deadline. Sa first nga output ninyo. Bali, diha, ako matanaw kung unsa na progress sa inyong PIT.
The next output would be on the new year na po dayon. So deadline lang na siya. Pero pwede ra mo submit anytime before sa new year. After Christmas. Okay, muna siya kung basihan. Kung wala'y lihok inyong PIT, so pasensya. Gamay gid yung score. Quiz ra ba na ko siya ibutang. So make sure nga dako og progress po din inyong kuan, inyong PIT. Kay kana siya if mabuhat na ninyo, so taas nung gani siya nga output. So dili na kayo mo mag-apas pag abot sa January kay like pag abot January is mga 2 weeks na lang. So kung wala ninyo ni gibuhat, nag-happy lang mo during Christmas time. Kuan gyud. Di ninyo mahuman ninyong PIT. So much better pag naamoy free time, naman may free time kay wala naman may klase. Dili man po siguro tibuok Christmas break is kanang naagin mo'y kanang event bitaw like Christmas party tibuok lugar. Di sugod ugma hangtod sa kuan is nagparty lang gid lugar mo. Kung vacant mo so himuan yung PIT. So any questions? Questions? So for those nga wala naka-join no. So please na lang po inform po. So siguro kung naay sa kinsa lang siguro sa inyong mga classmates nga like mo inform sa other classmate ninyo. Pwede sa GC para isa lang ka informations inyong ikon. Like pwede sana class rep ninyo, pwede siguro like mo inform lang siya nga naay activity during Christmas break ani blah 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 something ana lang para lang nga katong wala is ma-inform lang pud sila or makabalo lang pud sila na naay kuan. So pwede na din sila nga kuan mangutana sa other classmates nila unsa. Sige. Jerome Cuestas. So mag-clarify lang po sir regarding sa seismic po sir ba. Kay kato man siyang after sa design based year sir ba or kanin siyang seismic weight nga yung gi-discuss karon. Ang unsa to? Kanin sa nga seismic bitaw sir. Ang among is ang katong after sa design based year like katong distribution distribution sa weights per floor bitaw kapag dumdum kadto. Sumoto among kanon sir para sa mana siya. Okay, sir. Mana siyang weight per floor. So, insa pa questions. Na yung mga questions so na okay ra so na sabtan ra nga sir if weight na student for Pilipinas include dyan ng half columns. Oh yes, if sa second floor na half na pod siya sa ubos sa ground floor nimo then half pod siya sa kuan sa imong second floor. Same lang gyapon ang concept.
ang sa kuan lang top floor nimo is half lang gid iyang i-carry. So unsa pa man. So, ingana lang. So, maghimo ko og classwork na po ninyo sa atong G-Classroom. So, i-deadline na ko siya Christmas and New Year. So, anytime, kung na mo'y progress sa inyong PIT, pwede ra mo submit. Make sure lang po nga kuan, make sure po nga like ni submit mo Christmas. Make sure po nga after Christmas is mo gitong continuation sa inyong continuation sa inyong or inyong progress sa inyong PIT. Basin mong good nga like mo ni akong gi-submit sa Christmas, then same lang ako yung gi-submit sa New Year. So mahitabo ana. So wala naglihok imong wala naglihok imong PIT. So meaning wala ko i-grade sa imo kay wala man naglihok imong PIT. So kuanon pod ay kung naay siguro yung naka-advance na kana mapa siguro gyud niya ang taman sa design of beam ang ang iyang masubmit. Pero like kung aya pa puno gasugod so taas-taas gini siya nga taas-taas gini siya nga trabaho. So ingana, so questions, na pa ba may questions? So after ani, isend lang po na po niya akong material na gigamit para inyong kuan. So kanina lang duha akong isend, kining gisulat-sulatan na po o ang wala. So napa ba'y question? Ever wala na question, so okay na siguro ta. So Merry Christmas in advance and Happy New Year. So see you next year. So sa mga mag-birthday karon nga break, wala na inyong edad, next year magkita ta. Sige bitaw. So okay na ta kung wala na may questions. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye, sir. Goodbye. Thank you po.